programang KMS DCRH at sasalingan natin, makakausap natin at malalaman natin kung nasaan siya sa Pilipinas siya sa mga panahon nito. Attorney Vic Rodriguez, welcome sa KMS sa DCRH, Attorney. Maraming salamat. Magandang hapon, Ma'am Cory. Magandang hapon, Chairman Ricky, at magandang hapon sa iyo, Emer. Magandang hapon sa lahat ng inyong taga-subaybay. I'm following the advice of Miss Cory na let's practice gratitude. So I say thank you for having me in your program today. What a very good way to start. Alam mo, Attorney Vic, pag ginag-uusapan namin yung mag-guest, sabi ko sa mga partners ko, si Cory at si Emma, ang kagandahan lang ng eleksyon, kagaya nito, we have Attorney Vic, known kingmaker, ngayon, humaharap sa taong bayan para maging public servant. Ang kagandahan ng eleksyon, lalo na national, nalilibot mo ang bansa, ang Pilipinas. Gusto namin marinig sa iyo, Attorney Vic, ano ang nakikita mo? Ano ang mga sentimento ng tao? Ano ang problema na dapat nating i-address para sa taong bayan? Go ahead, Attorney Vic. Maraming salamat. Sa aking pag-iikot, yes, I enjoy campaigning dahil naiikot mo talagang Pilipinas at you enjoy the different delicacy ng iba't ibang probinsya at rehiyon na meron. Talagang depende lang kung malakas ka kakain, tataba ka eh. But yung ating sa pag-iikot, ang nanggagaling mismo sa bibig ng ating mga mamamayang Pilipino, yung problema sa kakulangan, sa tinatawag nating transparency and accountability sa kasalukuyang pamahalaan, sa kasalukuyang administrasyon. And whenever I go around, yung top 3 na pag sinasabing transparency and accountability, nagsisimula talaga, Chairman Ricky, Binibining Cory at Emer, sa budget. Tinatanong yung ating taunang budget, yung proseso ng pagpasa nito at itong ang 2025 national budget ay dinala namin sa Korte Suprema yung usapin, questioning the constitutionality, legality, validity of the 2025 national budget because it has been the subject of many public discourse, yung ating ipinakitang blank item sa Bicameral Conference Committee report, consisting of 28 items amounting to more or less 241 billion pesos. So the question still that we have to resolve, paano tayo nauwi sa 6.326 trillion pesos 2025 national budget kung mayroong 28 items na blanco? Mahirap mong i-reconcile yan. And second, yung issue ng invalid impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Not because the person occupying the position is Inday Sara, no. Sapagkat ang kini-question ng tao yung proseso. Kaya kinakailangan yung behikulong ginamit ng mga mambabatas na automatic transmittal sa Senado, kinakailangan yan ay verified impeachment complaint. And I will take the liberty with all humility na magsabi, ako yung isa sa una kung di man ako yung nauna nag-question. Paano napirmahan ng 215 congressmen itong verified impeachment complaint sa loob ng 7 oras lamang? Alam niyo 30 pages yung impeachment complaint. Plus of course yung annexes and attachment. Paano mo babasahin yan? Dahil pag sinabi mong verified, dapat yan ay nabasa mo, naintindihan mo, base sa iyong personal knowledge or information or belief, and base sa authentic document. Yung 30 pages na impeachment complaint, yung ordinaryong katalinuhan ba, yung ordinaryong talino, kinakailangan mo at least 10 minutes para maintindihan yan bago mo pirmahan. Sa loob ng 1 oras, meron lamang 60 minutes. So 6 na tao lang ang kayang pumirma niyan. Multiplied by 7 hours, 42 lang, maximum ang pwedeng pumirma. Bakit napirmahan ng 215? Sabihin na natin sadyang matatalino sila, tigli 5 minuto, still the maximum is hindi pa rin. Iaabot ng 215. So it can never be a verified impeachment complaint. And finally, itong mainit na hinihingan din ng transparency and accountability, yung illegal na pag-aresto, illegal detention at illegal rendition kay Pangulong Duterte sa kamay ng mga naglalaway na banyaga diyan sa The Hague or sa ICC. Ito yung mga pangunahing issue na hinihinga ng transparency and accountability ng mamamayang Pilipino. Yun. Dahil nga dyan sa pag-ikot, I'm sure
Attorney Vic, kahit Mindanao, Visayas, at ito Luzon, no? Ang tao, natural, pagkain, seguridad. Di ba? Sa aspeto ng pagkain, interesado kami, Attorney Vic. Anong sitwasyon sa nakikita mo sa probinsya, Sortis din? Well, malungkot ang kalagayan ng pag-aspeto ng food security. Alam mo, ilang eleksyon na yan. Ang laging bukang bibig, food security, food security, food security. Problema pa rin ang food security. Pero hindi ba sa dami ng halalang dumaan, dapat nag-graduate na tayo sa food security. Ang pinag-uusapan na natin ay food sovereignty. Higit na mas mataas na antas sa food security. Meron na tayong kalayaan sa gutom. Pero hanggang ngayon gutom tayo eh. At nakakalungkot dahil mainit din pinag-uusapan. Ngayon, ako ay nasa Cagayan de Oro. Kanina ay tumungo ako sa Iligan City. Ako ay naging panauhin doon sa Marsug Asian Development Network, yung Union ng Maranao at mga Tausug. Ako rin ay binigyan ng titulo na Datu Nusantara ng Marsug Community. So usapin din sa kanila na bakit sa kabila ng lumalawak na kagutuman at kahirapan, napapag-usapan pa ng kasalukuyang administrasyon na bibili ng $5.58 billion na F-16 fighter jets. Hindi mo nga mabigyan ng murang bigas, ng murang gulay, murang karne, manok, baboy. Pati yung asin mo imported na eh. Bibili ka pa ng fighter jets. Ang kinakailangan natin yung nakakaputol ng gutom. Hindi yung kumikitil ng buhay na gamit na pandigma ng ating mga militar. Yan ang usapin dito, at least ngayon na pag-usapan namin dito kanina sa Iligan City at ngayon nandito ako sa Cagayan de Oro. Ayan. Si Cory may concern sa health. O partner Cory, opportunity mo na. Ay oo, kasi tungkol sa healthcare system sa buong Pilipinas, alam natin na below standard yung ating mga government hospitals. Hindi lahat, pero mga ilan ang dapat kailangan dito sa buong Pilipinas at underserved pa rin ng ating mga mamamayan. Ano kaya ang magiging solusyon kung sakali kayo po ay hinalal bilang isang senador? Bilang senador, Binibining Cory, aking pangunahing tututukan ay yung paglimbag ng ating taunang budget. Alam nating lahat, mainit pinag-uusapan yan. Last year, kinuhaan ng 60 billion pesos yung PhilHealth. Ngayong taon, binigyan ng zero funding o defunded ng PhilHealth. Sinasabing maraming pera. Kung maraming pera, yung advokasya mo, Binibining Cory, yung health and wellness, bakit hindi natin palawakin yung coverage niyan? To include wellness. Hindi lang yung curative, yung prevention. Na i-include natin sa PhilHealth, yung kasali yung pag-e-enroll ng ating mga senior citizens sa mga wellness classes, sa gym, sa meditation, sa tai chi, sa yoga. Bakit natin laging curative? Pwede mo namang abatan yung karamdaman by pagiging malusog ka at masigla. I-include natin yan. Yung atin namang mga senior citizen at yung mga person with disabilities, bakit kung sobra-sobra pera ng PhilHealth, bakit hindi natin i-include yung tinatawag nating assistive devices? Yung wheelchair, yung tangkod, yung saklay, yung ginagamit sa hagdan para pwedeng mag-akyat panaog, yung mga may karamdaman, bakit hindi natin i-include? Not necessarily 100%, maybe 30, 40, 50% discount. Nang sa ganoon, meron tayong natutulong. Pati doon sa mga senior citizens, PWDs, at iba pang may karamdaman. Kung sobra-sobra talagang pera, hindi kunin mo yung pera pang kalusugan at kaligtasan ng Pilipino para pondohan yung funded ng PNG, yung Panay Negros Guimaras Bridge. Funded na yun eh. Fully loaned na yung amount eh. Kukunin mo yung pera ng PhilHealth para dyan. Yan, mali yan. Yun. Alam mo, Attorney Vic, sa aspeto ng education, si kasamang Emer, mga distance learning. Emer, alam ko, may katanungan ka kay Attorney Vic. Attorney Vic, galing lang ako sa Zoom ng sa Sulu, mga aming students using internet. Paano naman tutulungan yung mga edukasyon, yung mga nasa malayong lugar na talaga namang wala nga classroom wala pa internet. Paano ba ang budget mo? Babalik tayo. Ako naniniwala talaga na ang ugat, ang punot dulot katapusan
ng kahirapan nating mga Pilipino diyan sa taon ng budget. Huwag natin pakialaman yung budget ng education sector. This year, binawasan ng 31 billion pesos ang education sector. Emer, ito'y sa kabila ng findings ng EDCOM2 report, yung Congressional Commission on Education. Nakulang tayo ng 165,000 classrooms. And yet, ang ipinatayo lang ng Marcos administration last year ay 847 classrooms. Imagine lang tayo ng 165,000 classrooms. It will take how many years to complete yung 165,000 na yan? Ito pang malala dahil lumindol sa Myanmar at sa Thailand. Under the EDCOM2 report, and you can validate and verify everything that I'm sharing with you today. Under EDCOM2 report, 3 out of 10 lamang sa ating mga school buildings ang dapat gamitin pang patuloy. Ibig sabihin, sa 10 public school buildings, 7 dyan ay delikado na. Aantayin pa ba natin ang isang lindol na kasing lakas ng tumama sa Myanmar bago tayo umaksyon? Ibig sabihin, yung 7 sa 10 nangangailangan na ng seryosong pagkukumpuni o dili kaya gibain na magtayo ka ng bago. Kawawa yung ating mga kabataan, and these are serious matters concerning our public education system. And 2 more things before tayo lumipat sa ibang topic. Dito rin sa EDCOM2 report, sinabi rito na yung ating mga kabataan na may edad 3 hanggang 5 taong gulang, 25% of them ay gutom, malnourished. At yung halos lahat ng ating grade 4 students, halos lahat, EDCOM2 report ito halos lahat ng ating grade 4 students, hindi raw dapat na sa grade 4 dahil sila'y kulang sa talino at kaalaman. In short, mangmang. Sapagkat yung grade 4 daw na nasa public education system, dapat ay grade 1 lang. Yan ay sa EDCOM2 report. Salita yan, Chairman Ricky, Binibining Cory at Emer. Hindi ko salita yan. Ibinabalita ko lang, binabahagi yung linalaman ng Congressional Commission on Education 2 o yung EDCOM2 report. And yet, binawasan mo pa ng 31 billion pesos yung education sector for 2025. Anong ipinalit? Yung AKAP, yung AYIX, yung ayuda. Yan ay malaking kalokohan. Sinangkalang mo yung kinabukasan at edukasyon ng kabataan para sa ayuda? Attorney Vic, paano naman yung connectivity natin sa buong Pilipinas? Kung talagang pinaganda at pinalakas po natin yan, di mas maganda rin ang pagtakbo ng distance education or distance learning. Nakonektado rin sa question ni Emery yun. Tama yun, Binibining Cory. In fact, I'm part of the very successful campaign in 2022. And that is one of I do not even consider it a promise, but an undertaking na gagawin kapag pinalad at maging Pangulo. Halos magkakalahati na sa termino, walang nangyari sa issue ng connectivity. And I dare say na mas stable pa yung connectivity natin nung pandemic na kung saan lahat ay nasa bahay, lahat ay nakadepende sa connectivity, yet mas stable noon. Ngayon, ang sama talaga ng signal, whether telepono, whether internet. And yung connectivity, hindi lang sa edukasyon even yung attracting investors. Iba na mundo ngayon. We have to have connectivity, a strong, reliable, and stable connectivity. Otherwise, wala itong mga kampanya na welcome ang investor. The investors will not go to a place where the connectivity is poor, is weak, is unstable, and very costly. Tama. Kailangan na ng Pilipinas ang bagong satellite, ng ating sariling satellite. Attorney Vic, ano kaya? Mas mainam pa sigurong i-consider yan kesa yung bibili ka ng 20 F-16 jets. Sa Pilipino, akala natin madami yung 20 na F-16 jets. Konting-konti yun kung iahambing mo sa mga kapitbahay natin. Baka wala pang isang buong araw na ubos yung F-16 fighter jets mo Kung dumating tayo sa punto ng armadong sigalot, wipeout yan, wallop yan. Ang kalaban mo, kundi man daan, libo-libo Tayo, 2 lang. And yet, we are not yet in the financial position to be talking about spending $5.58 billion. We do not have the money. And some bright idea coming from the government mentioned, iuutang daw. Utang na naman.
Utang na naman, wala ka na ng pera eh. Mangungutang ka pa, pambili niyan. Gastos yan eh. Oh. Hindi naman investment yan, gastos yan. Narinig ko nga, Attorney Vic, parang 16 trillion ang ating national debt. 16 trillion. 17 trillion, Chairman. 17 trillion. 1-7. Kailan po pa mababayaran yan? Palaki na lang palaki yan, Attorney Vic. That is why, bilang senador, pag tayo pinahiram ninyo ng inyong tiwala at mandato, babantayan natin yung budget. Ako'y naniniwala na para malabanan ng gobyerno ang inflation, pagsimula tayo sa national budget, we cannot spend more than what we have. We cannot spend more than what we earn. We have to practice fiscal discipline, austerity measure program, and belt tightening. And we have to endeavor on how to pay off our sovereign debt. Pababain natin. Hindi solusyon yung lagi kasing deficit ang national government eh. At hindi solusyon na wala kang bagong buhis, kulang ang koleksyon mo, mangungutang ka. Lulubog tayo sa utang. This year's budget, 2025, meron tayong budget gap or deficit na somewhere around 1.5 to 1.7 trillion pesos. When we say budget gap or deficit, as we know, iutangin mo yan. So imaginein mo every year utang ka ng utang ng utang ng utang. Sino magbabayad niyan? Habang ako'y ini-interview ninyo, pag pinaghatian natin yung 17 trillion pesos, so that you know, the three good people that you are, meron tayong pagkakautang bawat isa ng higit kumulang 141 to 142,000 pesos. Bawat isa. Pag pinaghati-hati mo yan. Ayun. So, para, as you explained, marami talagang issues. Nasa iyo opportunity, Attorney Vic, kasi alam namin na busy ka, na manawagan sa ating mga kababayan sa dadating na halalan. Go ahead, Attorney Vic. Maraming salamat sa pagkakataon, Sherman Ricky, Binibining Cory at Sir Emer at sa Sambayan ng Pilipino. Ako po ay si Attorney Vic Rodriguez, ang inyong aplikante pagkasenador, number 56 sa balota, Senador Pilipino, Abogado Maisog. Humaharap sa mga ganitong programa, malayang nagpapatimbang, nagpapasuri, nagpapakilatis, nagpapakilala. Kung sakali pong sa tingin ninyo ako'y nararapat at karapat-dapat mapahiram ng inyong sagradong mandato at boto, sana ho ay tulungan ninyo akong ipangampanya sa inyong kamag-anak, kaibigan, kakilala, sa lahat ng Pilipino sa amang panig ng mundo at maghatid po kayo ng bago sa Senadong katulad ko ngayong 2025. Muli po, Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota, ay inyong Senador, Pilipino, Abogado, Maisog. Maraming salamat, Attorney Vic, and good luck sa pag-ikot nyo at good luck on the campaign. We wish you well at ang tao tingin ko naghahanap ng mga bagong leader kagaya ninyo, Attorney Vic. Maraming salamat at mabuhay ang inyong programa. Good luck. Maraming salamat, Attorney Vic. Yan po si Attorney Vic Rodriguez, sumaharap sa inyo. Maganda ang kanyang plataforma, maganda ang kanyang sinasabi. Nasa inyo na yan sa pagboto nyo ngayong Mayo 2025. Uy, 4:57 na po ng hapon. Ilabas na natin yung poster ng Manila Times. Yes, good news po mga kababayan. May Carter Cory. Manila Times. Yun, kita mo ha. Every Wednesday tuwing... Living well. Yes, yes. Yan, lalabas ang aking column. Ito po ay tungkol sa lifestyle, health, and wellness. At saka siyempre disease prevention din yun. Ayun. Look good, feel good with Cory every Wednesday sa Manila Times under the column Living Well. Ganda ng title mo ha, Cory. Living Well. Oo. Gagawa ko ng village niya. Living Well. Wellness living. Di ba? Alam mo, may punto si Attorney Rodriguez kanina, hindi lang health wellness. Tama. Tama. Wellness talagang kailangan ng buong Pilipinas. Di ba? Kamo uli si Ate Secretary uli. Diba, yun ang gusto. Sana, partner Ricky, mas dadami, magkakaroon po tayo ng tunay na blue zone sa Pilipinas. Blue zone. Blue zones. Hanapin natin yun. Like Paraiso. Blue zone. Blue zone, ha? Okay. Emel, may birthday. Senator Gringo, happy birthday! Senator Gringo, of course, yes. Sino pa may birthday, Emel? Marami.
marami. Basta nandyan sila, nakampanya, pagod na pagod. Good luck kayo, boys! Huwag kayo magpapaano, ha? Mataas ang araw ngayon. Kailangan well hydrated. Palagi, umiinit na panahon, di ba, Cory? Kalimutan ng tubig. Okay, tubig. May babati ka pa, Cory? Go ahead. Yes, actually, nakikiramay lamang sa pamilya ng aking pinsan na si Ruby Quirino Gonzalez. Ay, condolences po. Yumaong nung isang linggo. At siya po yung aking partner sa President Elpidio Quirino Foundation. Kasama namin si okay. I lost really my partner there. Kaya nakakalungkot talaga. Dami po ang mga proyekto para sa bayan, para sa Pilipinas. Under sumasailalim ang mga proyekto sa President Elpidio Quirino Foundation. Our deepest and heartfelt condolences. Rest in peace, Prima. I love you. Yes, batiin ko rin si Congressman Roman Romulo, EDCOM. Siyempre, EDCOM. Kanina, yung binabanggit ni Attorney Vic. Yun ang kinikwento rin ni Roman. Wag mo na alalahanin yung kalaban mo. Wala na yun. Feeling lover mo yun. Wala na yun. Gumawa kami ng kanta, lover mo. Ano sabi ng Comelec? Huwag ka na tumakbo. Ganun tayo sa mga kababaihan. You respect. Hindi. Tsaka, there's no place in that, Cory, di ba? In campaign, na mag-aalok ka. Ikaw. Mag-aalok ka. Saan ka nakakita? Saan ka nakakita? Alam mo, minsan dapat bago humarap, bago maging kandidato, ano mo muna i-prime mo yung sarili mo kung ano ba dapat ang sasabihin mo. Makinig ka muna kay Cory. Gusto mo magkaroon ng quick, maging pamoso ka agad. Yan. Yeah. Nalaman na ng buong Pilipinas, hindi lang na distrito sa Pasig, na huwag nyo na iboto kahit kailan yan. Diba? Si partner Ricky, ha? Hindi, the way you speak about women, the way you treat women, doon mo makikita yung upbringing, breed. Di ba? Pag nagbibiro ka ng ganyan, delikado. Delikado. Kaya, mga kababaihan, unite. Unite. O yung mga tao na anti-women, anti-kababaihan. Tsaka hindi, you choose kung ano mga jokes. Di ba? Ganun na I'm joking lang. I joke only. Hindi pwede. Ano joke? Ano naman yan? Saan nagsisisi pa, sinasabihan si kasi, ano ba ikaw nga? Di ba? Sinisipa yung iba dun sa kanyang... Anyway, tandaan nyo, tuwing Sabado, alas 4, alas 5 ng hapon, ang inyong paboritong programa, ako pa na si Chairman Ricky. Yes. Ako si Cory Quirino. I'm Emer the Generous Igon. Tandaan nyo, 4 to 5 p.m. tuwing Sabado, ang programa, Kaya Mo Yan. Bye! God bless. God bless!